Magandang araw kay Boss Latin Drick. Okay. Boss, ito po yung mga pa-freebies natin na andito na po siya. Ito, tuturuan po kayo kung paano po kayo maglalagay ng sinulid dito mismo sa ating sewing machine. At ito na po yung full contact namin kung sakaling mayroon po kayong mga katanungan. Ayan po siya. Kompleto na po to, boss. Okay. So, unang gagawin po natin, boss, tayo po ay maglalagay ng sinulid sa itaas. Ayan. Okay. So, ganito po yung full setup natin, boss. Mula sa wiring diagram hanggang sa paglalagay ng sinulid. Okay, boss. So, ito po yung kasama ng transformer. Pagkakaingatan natin, dito po natin siya isasaksyak yung wire natin na kulay black. At itong wire natin na white sa regular outlet natin ito, boss, Latin Drick. Okay. Ayan. Naintindihan natin yung wiring diagram po natin. Ayan. Then, isunod naman po natin dyan, tayo po ay maglalagay ng sinulid muna sa itaas. Okay, bago po tayo maglagay ng sinulid sa ilalim. So, ganito po siya. Ito po yung stick natin, tatanggalin natin ito. Okay. So, ito po yung lagayan natin ng sinulid. Ito. Tapos, ilalagay po natin ito. Okay, so understood po yan. Then, hahawakan natin yan. Okay, kasi may arrow po tayong papunta doon sa likod. Ayan. Sunod po dyan, dire-diretso lang po yan, boss, Latin Drick. Ayan. So, dire-diretso po siya. Kailangan maipit dito para hindi po siya magbuhol yung tahi natin sa ilalim, pataas. May hook po dyan na bakal. Ikutin natin yung malaking handwheel. Ayun po siya yung bakal natin. Then, isasabit natin ganyan. Okay, pagkatapos, dire-diretso po natin dito. So, ganun lang po siya kadaling lagyan ng sinulid. At butas na po ng karayom. Straight line, papunta dun sa likod. Yung tamang proseso, paano po tayo maglalagay ng sinulid sa butas ng karayom. Okay? So, ayan po siya, boss, Latin. Ayan. Ipapasok natin siya sa butas ng karayom. Pagka may pasok natin yan sa butas ng karayom, dire-diretso lang po yan. Ayan. Okay, so ayan po siya. Then, okay natin yan. Sabi na ipasok natin sa butas ng karayom. Ito naman po yung bobbing natin. At ilalagay natin dyan na mahusay. Ayan. Okay, so may malit na biyak po dyan. Dapat isasabit natin siya papunta sa likod. Or papunta sa kaliwa. Then, pagkatapos, ikutin natin ito. Itong handwheel. Ibababa natin paharap, pababa. Ayan. Ikot. Then, makikita nyo po, magsasama po yung dalawang sinulid. Ayun po sila at hihilain natin yan. Pag nahila natin yan, kukunin natin, ipapasok natin sa likod at ilalagay natin ito. Ayan. Okay. The next na gagawin natin, kung tayo muna ay gagawa ng button holder. Ito yung pambutas para sa button holder natin. Ayan. Okay. Then tatanggalin natin ito para automatic po yung button holder natin. Maglalagay tayo ng butones dito. Dito mismo. Inuurong po yan. Ayan. Okay, so lalagay natin kunwari. May butones yan. Yan kasi yung size, yung haba ng bilog na butones. At mayroon po tayong ibababa dito. Ayun po siya. Yung binababa natin na kulay white din po siya. Isasagad natin yan mismo sa ating button holder guide. Okay. So ayan po siya. Then, ilalagay natin yung tela at tayo na ay gagawa ng button holder. Ayan. Okay. So, button holder na po yung unang gagawin natin muna dito. Pupunta naman po tayo sa number 11. Ito po siya. Ayan, 11. 11 button holder po yung gagawin natin. Ayan. So, itoldok natin siya bago natin siya papaandarin. At yung sinulid, kailangan mahaba po yan. Hindi po pwede maiksi yung sinulid sa ilalim at sinulid sa itaas. Ayan. So, pipindutin natin yan. So, okay. So, patras po yan. Then, aabante naman po yan. Okay. Okay, sir. So, ganito po yung tamang paggagawa natin ng button holder. Ayan. Ilalagay natin yan at ilalagay natin ito. So may makikita po kayong ano doon, plastic na itinataas po yan at binababa po yan. Okay, so pipindutin nyo po yan at titingnan nyo po kung saan po papunta yung tela natin. Ayan. Okay. Then pag nakita nyo po siya,
Ayan. So, iabantin nyo lang po siya, sir. Ayan. Okay. So, pipindutin nyo po siya ulit. Ayan. Abanti po siya at iurong niya po naman siya ulit para umatras naman po siya. Ayan. So, makikita nyo po yung parameter na gagawin niya ating sewing machine. So, ayan. So, tingnan natin sa sir. Ayan, no. So, ayan. Ang ganda ng button holder niya. Konting practice lang po yan para sa pagbo-button holder. Kasi ang pag-button holder, kailangan natin siya alalayan. Ano yung alalayan? Ito po sir yung alalay niya. Ito. Ayan. Pwede nyo po yan tanggalin. Ganyan po siya. So, ayan po yung, ito po siya sir. Ganito naman po yan pag wala itong ano niya, pressure foot niya. Kumbaga, konting practice hanggat makuha nyo yung tamang paglalagay or paggawa ng button holder. Ito po siya sir. Ayan. Okay. So, ayan. So, ayan. Wala akong ginamit na attachment niya. Ayan. So, gagawa tayo ng button holder. Ibababa natin siya at itutulak natin yan. Ayan o. Tinulak ko lang po siya. Kunting lang po. Ayan. Okay. So, nag-lock po siya. Ayan. So, itutulak ko pa atras. At siya naman po ay atras. Ayan. So, depende na po sa iyo kung gaano kahaba yung gagawin yung button holder para dito sa unit natin. Okay? So, ayan. Kailangan nyo lang po ng alalay. Or kailangan ng unit natin na alalayan siya. Ayan. So, ayan po siya, sir. Ayan. Kasi kami, inaral namin talaga to para may paliwanag namin sa mga bumibili. Okay? So ngayon pupunta na po tayo sa ating multiple design. So saan po yung mga multiple design natin? Yung mga multiple design natin nandito po siya sir lahat. Nandito sa gilid. Ayan. Makikita nyo po siya lahat ng multiple design natin. O nang gagawin natin 00 or ayan 00 straight line. Ayan po siya. And kung gusto nyo pong malalayo po yung agwat distance, ito po siya. Ayan. Pwede nyo po gawing 3.5 or 4.0 para malalayo po yung agwat niya. Okay, so ito na po siya sir. Ito. Ayan. Ganda po ng stitches niya. Tapos kung gusto nyo naman po zigzagger, punta po kayo 02 at saka 03. So minsan na kung pupunta po sa 03, pwede nyo ba gawin yung lapad, pwede rin baguhan yung sinsinan. Pero yan, nasa normal po yan. Okay. Yan, kung gusto nyo po maging mas malapad, so baguhin nyo na po ito. Ayan, pinakamalapad niya po yung 5.0. Ayan. So kung sa mga pang-garteres naman po, pang-aging at lahat ng stitches niya kukunin nyo, so pwede nyo po siya gamitin sir natin. Okay. So ayan, limbawa gusto natin pang-aging 05. So ayan. So ayan, pwede nyo po baguhin, pwede rin pong hindi. Pero pag hindi nyo po siya binago, yung distance sa saka yung wide, normal po siya, standard po yung ating gagawin na tahi. Ayan. Tulad din po ito, nasa 07. So ayan, 07. Standard lang po yan, hindi siya masinsin at hindi rin po siya malalayo. So ayan po siya, Sir Latin Breed. So napaka-useful at napakaganda po itong sewing machine natin. Kaya kung kayo po ay, kung matatanggap nyo po to Sir Latin, paki-unbox na lang po na nakaseal po siya para magawan po namin ng video. Ginagawan po namin yan ng content para sa aming YouTube, yung lahat na nakabili po sa amin. So maraming salamat po sa iyo Sir Latin para dito sa ating sewing machine. Kompleto na po yan at wala na pong kulang. Thank you and God bless po.